Hello mga kababayan. So guys, malamang sa malamang na mabasura tong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi guys, ayaw dinggin ng mga senador etong impeachment, no? Kasi nga daw, nag-adjourn na sila. O kumbaga man, nasa recess na sila. So guys, ang sabi naman ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Adolfo Ascuna, sinasabi niya na ang mga senador daw, basta't sa impeachment, no, walang recess. Kasi merong term na forthwith na sinasabi na ang ibig sabihin ay immediately or without delay. So yun daw recess, ang ibig lang daw niya sabihin, applicable lang yan kung tungkol sa legislative function ng Senado. Ibig sabihin tungkol sa paggawa nila ng mga batas. Pero hindi sakop niyan yung impeachment, no? Kasi alam nyo guys, di ba sa impeachment, yung Senado, magiging yan ng impeachment court kung saan lilitisin o didinggin yung articles of impeachment kay Vice President Sara Duterte para malaman kung siya, i-convict ba o i-acquit, kung guilty or not guilty. So dito naninindigan si Senate President Chis Escudero na sa 28th Congress pa nila to didinggin, pagkatapos pa yatang manumpa ng mga bagong senador. Pero ang sabi nga ni Associate Justice Ascuna na maaring hindi na yan pwede sa 28th Congress kasi ang mga nag-file yan o pumirma sa impeachment na yan mga miyembro ng 19th Congress. Yung mga congressmen, no, na mga nagsipirma dyan, maaring wala na yan. Iba dyan hindi kasali, hindi na boto ulit, hindi na re-elect. Iba naman nagtapos na yung term, hindi na sila kasali sa composition ng 20th Congress. So talagang pagdidibatihan to, iaakyat to sa Supreme Court na alam talaga ng mga senador na ito mangyayari. Pero bakit nila paabutin doon? Kasi alam nyo guys, nakikita ko dito, parang makasarili rin, no, yung mga senador. Kasi nataon na yung botohan. Niisip nila kung sila pakikinggan na nila to, didinggin na nila to, mga hulugan na hindi sila makakapangampanya. Yung iba doon, di ba, na nagsisik ng re-election, hindi makakapangampanya. Dahil syempre, natural, nandoon sila, uupo sila, didinggin nila yon kasi nga, sila yung mga senator judges. Sila yung, magpapasa ng nila, desisyon, kung guilty or not guilty nga. Kung i-convict ba nila o i-acquit si Vice President Sara Duterte. So, mababawasan yung time nila, mangampanya, baka lalo na yung mga mahihina, no, sa survey, maapektuhan, hindi na nga sila marere-elect. So dito, kaya sila naninindigan na sa 20th Congress na didinggin. So kaya ako sinasabi to kasi alam nyo guys, yung mga senador na yan, no, once na na-elect na yan, tain na tayo sa kanila kasi guaranteed na yung 6 years nila na term na nandoon talaga sila, walang makakabakbak sa kanila kasi although impeachable naman sila naman nagkakampihan lang pagka merong mga depekto o may mga nagawang pagkakamali ang bawat isa, nagpapatawaran sila. So hindi na yun naabot pa na ma-impeach sila kasi kahit ipa-impeach sila ng House of Representatives, no, sila rin naman magdidesisyon, no, kung talagang mai-impeach to. Kasi nga sila yung mga senator judges. So kaya sinasabi ko guys, no, piliing mabuti yung mga isasali nyo o dadali nyo sa 20th Congress na mga senador. Kasi itong mga isasali nyo, makaka-apekto to sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Na alam naman natin guilty siya sa pandarambong. Kasi yung kanyang confidential funds na 612 million, di malaman kung saan niya talaga dinala. Kasi nag-end yun, dahil pinakuha niya lang yun sa mga special disbursing officers niya sa Office of the Vice President at saka sa Department of Education. Pinakuha niya sa mga opisyales
ng ano, mga security officials niya, chief security officials ng ano niya, OBP saka ano, Department of Education. Doon niya pinakuha mula sa mga ano, special disbursing officers. Pagkatapos doon, hindi na natapos na Senado, di ba? Hindi na naimbestigahan etong ano, dalawang ano, chief security officers ni ano, Vice President Sara Duterte. So ngayon, alangan naman doon matigil yon. Natural, pinadala niya sa kanya yon. Kay Vice President Sara Duterte talaga, nagtapos yung pera na yon. So ngayon, saan dinala? Kasi lumalabas mga fictitious yung mga pangalan, no? Na pinagbigyan. Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin. So dito, kaya dapat mapili yung talagang ano, magde-decide talaga kung guilty or not guilty ng ano, walang ano, halong ano, desisyon na naawa kay Vice President Sara Duterte, o kaya kaibigan nila, o kaya takot sila dito. Kaya piliing mabuti mga pipiliing ano, mga senador na iboboto nyo. 12 yun, guys. Pero bawat isa doon mahalaga ang boto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sana ano, yung piliin natin, yung sa tingin natin na talagang ano, magiging mabuting senador, no? Kumbaga walang pagkampi talaga. Sana nga walang pagkampi, no? Maski kay PBBM, kay Vice President Sara Duterte. Bagkus talagang ang tignan lang kung ano yung mga evidences, kung strong ba talaga o may katotohanan o wala, para mag-decide, no, makasali sa magiging senator judges pag dininig na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So dito na ako, guys, and blessings everyone. Bye.